Ina, handa na po ang hapunan ninyo. Sariwang anak. Ito ang gusto ko. Para po talaga sa inyo, Ina. Ang pinakamainam lang. Magsasawa ka na naman sa paghahanda, Greg. May darating na bago bukas. Bago? Mukhang may nabingwit na naman kayo, Tia. Isang dalaga. Tumakas mula sa pamilya. Walang ibang matatakbuhan. Tamang-tama para sa nalalapit na pista. Ako na po ang sasalubong sa kanya. Huwag. Ako nang gagawa nun. Kailangan niyang maramdaman na dito sa atin ay pamilya siyang ituturing. Para sa gayon hindi na niya gustuhin pang umalis. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tapat na nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nina. 21 taong gulang. Ang kwentong isinulat ko sa inyo ngayon ay isang karanasan na yumanik sa buong pagkatao ko. Isang bangungot na nagkubli sa anyo ng isang paraiso. Nagsimula ang lahat sa desperasyon kong makatakas sa sarili kong pamilya. Sa bahay namin, walang araw na hindi kami nag-aaway. Ang sigawan at batuhan ng masasakit na salita ang nagsisilbing almusal, tanghalian at hapunan namin. Ang tatay ko kapag nalalasing, nagwawala. Ang nanay ko naman sa halip na umawat, siya pang nangunguna sa pagpapalaki ng bulo. Ako bilang panganay ang laging nagsasalo ng lahat ng bigat. Pagramdam ko para akong isang ibon na nakakulong sa isang hawla na unti-unting lumiliit. Hanggang sa wala na akong espasyong makahinga. Bawat araw lalo lang akong nasasakal sa bigat ng responsibilidad at sa sakit na dulot ng isang pamilyang dapat sana'y aking kanlungan. Dumating ang araw na hindi ko na kinaya. Isang gabi matapos ang pinakamalalang away na nasaksihan ko kung saan pati ako ay nadamay na sa sakitan, nagdesisyon na ako. Habang mahimbing na ang tulog nilang lahat dahil sa pagod at alak, kinuha ko ang lahat ng naipon kong pera. Nag-impake ng ilang damit sa isang lumang backpack at tahimik na tumakas sa dilim. Sa unang 2 araw para akong ligaw na pusa sa syudad. Natutulog sa mga waiting shed. Kumakain ng tinapay para lang may laman ng tiyan. Paubos na ang pera ko at nawawalan na ako ng pag-asa. At doon sa gitna ng aking kawalan, isang nakapaskil sa poste ang tila naging sagot sa aking mga dalangin. Ang komunidad ni Remedios. Basa po saan. Higit sa isang apartment, isang pamilya. Ligtas na tuluyan para sa mga nagsisimula sa buhay. Presyong abot kaya. May kasama itong litrato ng isang matandang babae na may napakabait na ngiti. Para itong isang milagro. Kahit may isang bahagi sa isip ko na nagsasabing ito ay masyadong maganda para maging totoo. Nanaig ang aking desperasyon. Agad kong kinuha ang address at nagbakasakaling ito na ang katapusan ng aking kalbaryo at simula ng bago kong buhay. Ito na siguro yun. Number 43. Hello? Sino po sila? Hello po. Ako po si Nina. Nakita ko po yung ads niyo sa poste. Para po sana sa apartment eh. Available pa po ba? Ay, oo, iha. Sakto ang dating mo. Halika, pumasok ka. Bubuksan ko ang gate para sa'yo. Wow, ang ganda naman dito sa loob ng compound. Ang linis. Tuloy ka, Nina. Ako si Remedios, pero pwede mo na rin akong tawaging Tia Remedios. Lahat na nakatira dito, yan ay ang tawag sa akin. Salamat po, Tia Remedios. Ang ganda po ng lugar ninyo. Salamat, Tia. Halika,
ipapakita ko sa iyo ang bakanteng unit namin. Maliit lang to pero sinisiguro ko naman na magiging komportable ka. Eto ang unit, iha. Simple lang pero may sarili kang banyo at maliit na kusina. Meron ka na rin ditong kama at cabinet. Ang gusto ko lang naman ay makatulong sa mga kabataang tulad mo na pinipilit na magsikap sa buhay. Pero hindi gaano pinapalad ang kapalaran sa ngayon. Wow! Ang ganda po! Magkano po ang upa rito? Baka po hindi kayanan ng budget ko. Huwag mong alalahanin yan. Napakamura lang. Ang mas mahalaga sa akin ay ang magkaroon tayo ng isang masayang komunidad dito. Isang pamilya. Pamilya na nagtutulungan. Talaga po. Naku, maraming salamat po, Tia Remedios. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito para sa akin. Wala yun, Iha. Mula ngayon, bahagi ka na ng pamilya namin dito. Welcome sa iyong bagong tahanan. Sino po yan? Si Tia Remedios to, Iha. Magandang umaga. Pwede ba akong pumasok? May dala akong almusal para sa'yo. Ay, opo, bukas po. Nakakahiya naman po, Tia. Nagkabala pa kayo. Ay, ano ka ba? Huwag ka mahiya sa akin. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, pamilya na tayo dito. Oh, eto, kumain ka na muna. Kailangan mong magpalakas. Ang payat-payat mo masyado. Hindi po pwede ang ganyan, hala. Sige, kain ka na. Maraming salamat po talaga, Tia. Kahit kape lang po sapat na. Ay naku tong batang to. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga ay kumain ka. O siya, sige na. Ubusin mo yan, ha? Mamayang hapon, kung hindi ka napagod bumaba ka sa hardin. Dun sa likod, ipakikilala kita sa iba pa nating mga kasama rito. Sige po. Maraming salamat po ulit. Walang anuman, Iha. Aba, Romy, mukhang mapaparami na naman ang ani natin sa kamatis ngayong buwan. Oo nga eh. Siguradong matutuwa si Tia Remedios nito. Alam mo naman yun, paborito niya ang sinigang na may sariwang kamatis. At mukhang may nahuhuli ako ng chichismisan tungkol sa akin, Ay, Tia, kayo po pala. Hindi po chismis yun. Paganga po. Kayong dalawa talaga, Siya nga pala, gusto kong ipakilala sa inyo ang bago nating kapamilya, si Nina. Nina, ito naman si Mr. Santos at si Tatay Romy. Sila mga haligi ng ating komunidad. Hello po. Nina po. Ikinagagala ko po kayong makilala. Nako, Nina, welcome na welcome ka dito. Huwag ka mag-alala. Napakabait na mga tao dito, lalo na ang Tia Remedios namin. Kung alam mo lang, Iha, utang ko ang buhay ko sa kanya. Talaga po? Paano po nangyari yun? Dati kasi may maluba akong sakit sa baga. Tinaningan na ako ng mga doktor. Itinakwil na rin ako ng sarili kong mga anak dahil wala na raw silang mapapala sa akin. Halos kumapang ako papunta rito. Namamalimos ang tulong. Pero si Tia Remedios, hindi siya nagdalawang isip. Tinanggap niya ako. Pinatira, pinakain at inalagaan. Talaga po? Oo, Iha. Sabi niya dito walang iwanan. Binigyan niya ako ng mga halamang gamot mula sa hardin na ito.
Araw-araw, dinadalhan niya ako ng mainit na sabaw. At makalipas ng ilang buwan sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unting bumalik ang lakas ko. Nang bumalik ako sa doktor, gulat na gulat sila. Wala na raw bakas na sakit ko. Milagro daw. Pero alam ko, hindi lang yun milagro. Biyaya yun mula sa Diyos na dumaan kay Tia Remedios. Totoo yan sinasabi ni Lito. Lahat kami dito may kanya-kanyang kwento ng paghilom. Ako naman nalubog ako sa utang dahil sa sugal. Iniwan ako ng asawa at anak ko. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko noon. Pero nakita ako ni Tia Remedios. Kinausap niya ako. Sabi niya, lahat ng tao deserve na second chance. Tinulungan din po niya kayo sa utang ninyo? Hindi lang yon, iha. Binigyan niya ako ng dignidad. Binigyan niya ako ng trabaho dito sa komunidad. Ako ang tigaayos ng mga sirang gamit. Pinalitan niya ng pag-asa yung galit sa puso ko. Kaya tandaan mo ito, Nina. Ang lugar na ito ay sagrado. Ang tanging hinihiling lang ni Tia Remedios sa atin ay katapatan at pasasalamat. Sundin mo lang ang mga simpleng patakaran. Makiisa ka sa komunidad. At makikita mo, gaganda ang buhay mo dito. Tama na nga yung mga drama ninyo. Baka matakot pa sa inyo si Nina. Hindi po. Natutuwa po ako sa mga narinig ko. Pakiramdam ko po sa wakas, napunta ako sa tamang lugar. Sinabi ko naman sa'yo, Iha. Dito, pamilya tayo. At sa pamilya, walang napapabayaan. Isang magandang gabi sa ating lahat. Bago tayo magsimula, gusto ko munang formal na i-welcome ang pinakabago at pinakamagandang miyembro ng ating komunidad. Isang masigabong palakpakan para kay Nina. Salamat po sa inyong lahat. Maupo ka, Iha. Dito sa tabi ko. Ikaw ang ating panauhing pandangal ngayong gabi. Ang gabing ito ay para sa iyo. Isang pagpapatunay na dito sa ating komunidad, walang sino man ang nag-iisa. Tama si Tia. Nako Nina, masasanay ka rin sa amin. Isang beses sa isang linggo, laging ganito, para tayong may fiesta. Ito ang paraan ng pasasalamat. Pasasalamat sa mga biyayang natatanggap natin at sa pagdating ng mga bagong miyembro tulad mo na nagpapatibay ng ating pagsasama. Nakakatuwa naman po pala dito. Saan man po ako nanggaling hindi po ganito. Kalimutan mo na ang nakaraan, Iha. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ngayong gabi, para ipagdiwang ang iyong pagdating, nagluto ako ng isang espesyal na putahe. Isang recipe na pamana pa ng aking mga ninuno. At tiniluluto ko lang sa mga pinaka-espesyal na okasyon. Tumayo si Tia Remedios at pumasok sa kusina. Pagbalik niya, may dala na siyang isang malaking palayok na gawa sa luwad at maingat itong inilalapag sa gitna ng mesa. Ayan na! Ayan na!
ang hinihintay ng lahat! Nako, naaamoy ko palang naglalaway na ako. 1 taong ko na yata itong hindi natitikman. Greg, anak, ikaw na ang maghahain ito sa bisita natin. Sige po, inay. Sandali lang at sasalinan ko lang siya. Ano po ito, Tia? Mukha pong dinuguan pero mas maitim at mas malapot ang pagkakaluto nito. Masasabi natin pinsan ng dinuguan. Pero mas espesyal to. Mas puro. Mas masustansya. Sige na, tikman mo, Iha. Ito na, Nina. Tikman mo. Salamat, Greg. Kinuha ko mula kay Greg ang iniaabot niyang mangkok na may lamang dinuguan o kung anumang tawag sa pagkain yon. Bago ko tinikman yon kaagad. Hindi ko maiwasang mapansin noon na titig sa akin si Greg at ang seryoso ng mukha niya. Oh, anong masasabi mo, Iha? Masarap po. Sobrang linamnam. Parang hindi ko maipaliwanag eh. Sobrang malasa po ito. May konting tamis din. At parang sariwang-sariwa yung karne. Karning baka po ba ito? Yan ang selyo ng pagiging purong-puro niya, Nina. Ibig sabihin, sagad sa sustansya ang karne. Kaya ganyan ang lasa. Oo, yung lasang yan, yan ang pampalakas. Ako, pagkatapos mong kumain yan, bukas na bukas, ang gaan-gaan ang pakiramdam mo. Talaga po? Sige po. Ay, bakit, Iha? Anong problema? Wala po. Medyo nahilo lang po ako bigla. Parang umikot yung paligid. Naku, yan na nga sinasabi ko. Umepekto na agad. Yung sustansya, kumakalat na sa buong katawan mo. Ganyan talaga ang epekto niyan, Iha. Normal lang yan, Iha. Ganyan din ako nung unang tikim ko. Para kang medyo nalasing. Pero sa lakas, hindi sa alak. Ganun po ba? Siguro nga po, baka nabigla lang din po yung katawan ko. Huwag kang mag-alala, anak. Pagod ka lang sa biyahe at sa mga pinagdaanan mo. Ang katawan mo ay naninibago pa sa lakas na ibinibigay ng ating hapunan. Hayaan mo lang, magpahinga ka pagkatapos. Sige po, Tia. Salamat po. At pasensya na po kayo. Wala yon. Ang mahalaga ay natikman mo. Isang patunay na tinatanggap mo ang aming handog bilang bahagi na rin ng aming munting pamilya. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ako sa aking silid na may ngiti sa labi. Pero may kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Ang pagkahilo ay unti-unti nang nawawala, ngunit napalitan ito ng isang di maipaliwanag na kabigatan, na parabang ang bawat pagkain na isinubo ko ay may sariling buhay sa loob ng aking tiyan. Sinubukan kong iwaksi ito. Sabi ko sa aking sarili, pagod lang ako. Baka nga nabigla lang ang katawan ko sa masarap na pagkain. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Pilit na binabalikan ang masasayang mukha ng mga tao na nakasalo ko kanina. Sila ang pamilyang hindi ko kailanman naranasan o kailanman ay hindi ako nagkaroon. Ngunit sa likod ng aking mga talukap, ang imahe na paulit-ulit na bumabalik ay hindi ang kanilang mga ngiti, kundi ang maitim at malapot na dinuguan at ang kakaibang lasa nito na tila nananatili pa rin sa aking dila. Hindi ako makatulog. Ano ba to? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko? Baka nga tama si Tatay Romy. Epekto lang to ng kinain ko. Pampalakas nga siguro yun. Ano yun? Ay nako, Nina. Praning ka na naman. Daga lang siguro yun. Luma na rin kasi itong building. Pinakalma ko ang sarili ko nang makarinig ako ng kaluskos sa labas ng pinto ng apartment ko. Noong una akala ko guni-guni ko lang yon.
pero muling naulit yung kaluskos. Maya-maya, mas malakas na yun. Tunog na parang may hinihila sa sahig. Teka, parang kakaiba yung tunog. Hindi tunog ng daga yun eh. Parang may mabigat na bagay na kinakaladkad sa sahig. Teka, titingnan ko nga. Huwag kang matakot, Self. Baka pusa lang yan o baka isa sa mga tenant na may hinihilang gamit. Pero anong oras na eh? Handa na sana akong silipin kung ano ba ang pinagmumulan ng tunog na yun sa labas, pero bigla namang huminto. Napahinto rin ako paglapit sa pintuan. Napahinga ako ng malalim noon habang nakikiramdam ako sa paligid. Nang mapasigaw naman ako dahil bigla na namang may kumaluskos sa labas ng apartment ko. Parang tunog yun ng puko na kumakalmot sa pinakainalim na bahagi ng kahoy na pintuan ng apartment ko. Ay, sino ba yan? May tao ba dyan sa labas? Sino ka? Anong kailangan mo? Bigla na namang tumigil yung tunog na parang may kumakalmot sa pinto. Halos ilang minuto rin na ang narinig ko lang noon ay ang tibok ng puso ko. Okay, kalma. Baka guni-guni ko lang yun. Baka epekto pa rin to ng hapunan namin kanina. Tama, guni-guni lang. Teka, anino ba yun? Oh, anino nga? Hoy, sino ka? Sobrang takot ko na magsimula na namang may kumalmot na kung anuman sa labas ng pintuan ko. Tapos nakita ko pang pinipihit niya yung doorknob na parang gusto niya akong pasukin sa loob ng apartment. Tama na, please mo. Sino ka ba? Lubayan mo ako. Tulong! Tulong po! Sa pagsigaw kong yon, bigla na namang tumahimik ang lahat. Nawala ang pagkalmot. Nawala rin ang aninong nakikita ko sa nakasaradong bintana. Paglipas ng isang minuto may narinig akong mga yabag. Normal na yabag ng tao papalapit sa pinto. Nina! Iha! Ano nangyayari? Narinig kitang sumisigaw. Ayos ka lang ba dyan sa loob? Tiya Remedios! Ako nga, Iha! Buksan mo ang pinto. Nag-aalala ako sa'yo. Tiya, may tao po sa labas kanina. O hayop! Basta hindi ko po alam eh. Kinakalmot niya po yung pinto ko. Pilit po niyang binubuksan. Ha? Sigurado ka ba, Iha? Anong oras no? Tulog na ang lahat. Tsak na wala nang gising ngayon dito sa compound. Pero sigurado po ako, Tia. May narinig ako at may nakita akong anino kanina dyan sa labas. Teka, bakit hinihipo niyo po yung noo ko? Hindi ka naman nilalagnat. Bakit para nag-halusinate kaya Iha? Ganito ha, pakinggan mo si Tia. Baka nananaginip ka lang ng gising dahil sa kaiisip mo. O baka naman dala lang yan ng pagod mo. Minsan kapag pagod ang isip, kung ano-ano ang naririnig at nakikita natin, kahit hindi naman pala yun totoo. Isa pa, maigpit ang seguridad dito sa compound. Bawal magpapasok basta-basta ng mga tagalabas. Kaya, imposible ang sinasabi mo. Marami tayong tagabantay dyan sa paligid. Pero parang totoo po talaga. Sige, ganito, iiwan ko bukas ang ilaw dito sa hallway para hindi ka matakot. At kung may marinig ka ulit, katukin mo lang ang pader. Katabi lang nitong inuupahan mo ang tinutuluyan ko. Hindi kita pababayaan. Naintindihan mo ba, Iha? Ligtas ka rito. Sige po, Tia. Maraming salamat po at pasensya na rin po sa abala. Wala yun, Iha. Sige na, bumalik ka na sa loob at subukan mo ng matulog. Magdasal ka. Walang masamang mangyayari sa'yo dito. Pangako ko yan.
Lumipas ang ilang araw. Sinubukan kong ibaon sa limot ang nangyari noong gabing yun. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na tama si Tia Remedios, na dala lang yon ng pagod at paninibago. Upang lalong mailayo ang isip ko sa takot, ibinuhos ko ang aking oras sa mga gawain sa komunidad. Tumutulong ako kay Mr. Santos sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Nakikipagkwentuhan kay Tatay Romy habang nag-aayos siya ng mga sirang upuan at nakikinig sa mga payo ni Tia Remedios tungkol sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang pagtanggap nila. Ang kanilang kabaitan ay parang isang malambot na kumot na unti-unting bumabalot sa akin. At sa ilalim nito, sinisikap kong huwag pansinin ang malamig na pakiramdam na iniwan ng mga kaluskos sa dilim. Tia Remedios? Tia? Nasa kusina ako, iha. Tia? Oh, bakit? Tia, tatanungin ko lang po sana. Meron po kasi akong dating kaklase na gusto sanang makakwentuhan. Pwede ko po ba siyang papasukin dito sa compound? Isang kaibigan. Anong pangalan niya, iha? Sara po, kaklase ko po dati. Mabait po yun. Ay, iha, naalala mo bang sinabi ko sa'yo? Ang lugar na ito ay ang ating munting paraiso. Ang ating kanlungan. Ang mga patakaran dito ay ginawa para maprotektahan ang kapayapaan na meron tayo. Opo, Tia. Kaya nga po ako nagpapaalam. Ang pagpapapasok ng tagalabas ay parang pagbubukas ng pinto sa mga problema ng mundo. Hindi natin alam kung ano ang dala nilang hangin. Hindi natin alam kung malinis ba ang kanilang intensyon. Pero kaibigan ko po siya. Nag-aalala lang po siya sa akin. Tsaka saglit lang naman po eh. Naiintindihan ko, iha. Ngunit ang komunidad na ito ay binuo sa tiwala. Tiwala sa isa't isa. Ang isang dayuhan ay maaaring makasira sa tiwalang yon. Hindi sa hinuhusgahan ko ang kaibigan mo, ha? Pero mas mabuti ng sigurado para sa kapakanan ng lahat. So, hindi po siya pwedeng pumunta rito? Hindi naman sa ganon, iha. Amungkahi ko lang eh, bakit hindi kayo sa labas magkita? Sa isang coffee shop o kaya sa mall. Mas makakapag-usap pa kayo ng malaya doon, hindi ba? Dito kasi, baka mahiya lang siya sa amin. Sige po, Tia. Kayo po masusunod. Tatawagan ko na lang po siya. Salamat sa pag-intindi, Nina. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo at ng lahat. Naman ngayon pa ako naubusan noon. Nasaan na ba yung... Ay, wala na pala akong stocks. Kailangan ko nang bumili. Agad akong tumakbo sa gate palabas ng compound nang malaman kong naubusan na pala ako ng napkin ng gabing yon, kaya nang pagpunta ko doon ay sinalubong agad ako ng nakakadenang gate. Bakit nakalak? Paano to bubuksan? Kanino kaya pwede manghiram ng susi? Nakalimutan ko palang magtanong kay Tia Remedios. Nina, Tatay Romy, anong ginagawa mo dyan? tulungan niyo po ako. Nakalak po yung gate. Kailangan ko lang pong lumabas sandali. May bibilhin lang po ako sa convenience store. Nako, iha, hindi na pwede. Po? Bakit po? Alas 9 na ng gabi. Mahigpit na patakaran dito. Pagsapit ng alas 9, nakalak na ang buong compound. Wala nang lalabas, wala nang papasok. Pero saglit lang po talaga ako. Emergency po kasi. Pasensya ka na, Nina. Kahit ako, walang susi dyan. Si Tia Remedios lang ang may hawak. At alam kong hindi siya papayag. Para sa kaligtasan nating lahat, ang patakarang ito. Delikado sa labas kapag gabi. Maraming masasamang loob sa labas ng compound na ito. Ha? So, hanggang bukas na po ako lang umaga dito? Paano naman po kung may emergency talaga? Paano kung kakailanganin namin na pumunta sa ospital? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang magkakasakit dito hanggat nasa pangangalaga tayo ni Tia Remedios. Kung may kailangan kang gamot, sabihin mo sa kanya. Tiyak na meron siya.
Sige na, bumalik ka na sa unit mo. Huwag ka na mag-isip na lumabas. Sige po. Pasensya na po. Hindi ako bumalik agad sa aking unit. Nanatili akong nakatayo sa harap ng malaki at mabigat na gate. Nakatingin sa kadena at sa makapal na kandado na nagsisilbing harang sa pagitan ko at ng mundo sa labas. Mula rito, dinig na dinig ko pa rin ang buhay sa kalsada. Ang busina ng mga sasakyan, ang malabong tunog ng musika mula sa isang kapitbahay, ang tawanan ng mga taong malayang nakakalabas. Ang mga pamilyar na ingay na yon ay tila napakalayo na ngayon. Parang mga alaala mula sa isang buhay na hindi na sa akin. Dito sa loob ng compound, ang hangin ay tahimik at mabigat. Ang ipinangakong kapayapaan ay unti-unti kong nararamdaman bilang isang nakabibinging katahimikan. Ang kaligtasan ay nagiging isang hawla. At sa bawat segundo na nakatayo ako roon, ang komunidad na inakala kong kanlungan ay mas nagmumukhang isang magandang kulungan. Imposible. Baka naman may ibang paraan para makalabas. Hindi pwede yung ganito. Hindi to tama. Paano kung masunog ang lugar na to? Paano kung kailangan naming tumakbo? Ano, dito na lang ba kami mamamatay lahat? May problema ba tayo, Nina? Greg, ginulat mo ko. Kanina pa kita pinagmamasda mula sa bintana. Akala ko bumalik ka na sa unit mo. Bakit nandito ka ba? May binabala ka ba? Oo, wala. Sadyang iniisip ko lang, Greg eh. Kailangan ko talagang lumabas. May kailangan akong bilhin. Gamot. Bibili ako ng gamot. Narinig ko ang usapan ninyo ni Tatay Romy. Sinabi na niya sa'yo ang patakaran. Pero hindi niya naiintindihan eh. Emergency to. Hindi ba kayo marunong umintindi ng salitang emergency dito? Ang emergency lang na kinikilala namin dito ay kung may sumusuway sa utos ni Tia Remedios. Yun ang tunay na emergency. Pero karapatan kong lumabas. Umuupa ako dito. Hindi ako preso. Ang karapatan mo ay natatapos kung saan nagsisimula ang kapakanan ng komunidad. Ang mga patakaran ay ginawa para protektahan ang lahat. Ang katahimikan, ang kalusugan, ang biyaya. Anong biyaya? Ano ba pinagsasasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa emergency ko. Please, palabasin mo na ako. Bubuksan mo lang naman ng gate eh. Ganun lang kasimple. Simple para sa'yo. Pero ang isang paglabas mo sa gabi ay maaaring magpasok ng kung anong dumi dito, galing sa labas. Espiritual na dumi, pisikal na sakit, masamang elemento. Dito sa loob, malinis tayo. Ligtas tayo. Pinapanatili namin yon. Kaya tayo ay may patakaran. Hindi ko maintindihan. Anong spiritual na dumi? Hindi mo kailangang maintindihan. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Simple lang, Nina. Binigyan ka ng tirahan. Pinakain ka. Ipinakilala sa isang pamilya. Ang hinihiling lang na kapalit ay ang iyong kooperasyon. Ang iyong pasasalamat. Nagpapasalamat ako, oo. Pero... Hindi. Ang tunay na pasasalamat ay hindi ipinapakita sa salita. Ipinapakita ito sa pagsunod, sa pagtitiwala ng lubusan sa mga desisyon ni Tia. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa ating lahat. Alam mo, Greg, natatakot na ako sa'yo. Hindi ka sa akin dapat matakot. Dapat kang matakot sa kung anong mangyayari kapag nasira ang balanse ng lugar na ito. Kapag nawala ang biyaya ni Tia, ayaw mong makita ang mangyayari. Maniwala ka sa akin. Wala na ba talaga akong magagawa? Meron. Bumalik ka na sa unit mo. Matulog ka. At bukas ngumiti ka na parang walang nangyari. Maging mabuting miyembro ka ng komunidad na ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa kabaitan na ibinibigay sa iyo. Sige. Mabuti. Tandaan mo ang sinabi ko.
Delivery po. May package po para kay Miss Nina Reyes. Package? Wala naman akong in-order. At hindi Reyes ang apelyido ko. Pasensya na kuya. Baka nagkamali lang kayo ng unit. Hindi ako si Nina Reyes. Ay, kayo po si Nina, di ba? Pasensya na sa apelyido, ma'am. Medyo nabura na kasi yung sulat sa resibo. Pero sigurado po akong para sa inyo to. Kayo po yung tinuro ng nakausap ko kanina eh. Sa Unit 7 para kay Nina. Patingin nga. Sige, akin na. Salamat. Walang anuman po, ma'am. Bago lang po kayo dito, no? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Madalas po ako mag-deliver dito sa building. At kung hindi nyo na itatanong, bukod tanging ako lang ang pinagkakatiwalaan ng ilang tenant dito na makapasok dito sa compound. Para hindi na sila lalabas pa. Oo. Bago lang ako. Nagpapapasok pala sila ng ibang tao dito. Akala ko hindi. Matagal din po bago ko nakuha ang loob ng mga taga rito. Sila mismo ang nakiusap na papasukin ako kapag may delivery. Para meron silang mauutusan sa labas. Buti nga at pumayag sa wakas yung may-ari. Siya nga po pala. Kamusta naman po ang pagtira dito? Mukhang tahimik, no? Tsaka sabi nila, napakabait daw ng may-ari. Si Tia Remedios. Oo, mabait siya. Mabuti naman po kung ganun. Ang importante, nasa mabuti kayong kalagayan. Kasi yung huling umupa dyan sa unit nyo, ma'am, hindi na namin makontak. Ha? Sayang, may naiwan pa naman siyang delivery sa akin. Kaibigan ko po kasi yon. Si Ana. Maganda, bata pa. Parang kaedad nyo lang. Matagal na po siyang hindi nagpaparamdam. Baka po sakaling may nabanggit sa inyo yung may-ari nitong apartment. O baka may naiwan siyang gamit dyan sa loob ng unit. Wala. Wala akong kilalang Ana. At nalinis ang unit na to nung lumipat ako. Ganun po ba? Sayang naman. Nag-aalala na po kasi talaga ako. Kaming mga kaibigan niya. Pasensya na. Wala talaga akong may tutulong sa iyo eh. Sige po ma'am. Pasensya na sa abala. Papirma na lang po dito sa resibo. Patunay na na-deliver ko na tong package. Sige. Ayan, dyan lang po sa may linya ma'am. Pangalan lang po tsaka pirma. Eto na. Yun, salamat po ma'am. Naku, pasensya na po ulit sa abala. Sana po magustuhan nyo kung ano man yung laman ng package. Sige po, una na ako. Nang umalis yung nagdi-deliver, pumasok na ako ulit sa unit ko. Tapos inilapag ko sa maliit na mesa sa salas yung package. Habang may tumatakbong tanong sa isip ko, sinimulan ko nang buksan yun. Ay, sino kaya yung Ana na yun? Ano ba to? Puro lumang dyaryo lang naman ang laman nito eh. Teka, may sulat sa ilalim ng pirma ko. Ang liit. Nasa panganib ka. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol kay Ana, pumunta ka sa butika sa kanto bukas. 3:00 ng hapon. Magsuot ka ng pula. Ako yun, delivery boy. Diyos ko! Ano to?
Kung mananatili ako rito, alam ko may masamang mangyayari sa akin. Kailangan ko subukan. Pula? Kailangan ko maghanap ng pula. Bahala na. Ito na lang ang pag-aasa ko. Magandang umaga sa iyo, Nina. Ay, Mr. Santos. Magandang umaga po. Ang aga niyo po yata sa hardin ngayon. Siyempre, kailangan alagaan ang mga biyaya ni Tia. Ikaw, saan ang punta mo? Mukhang may lakad ka at nakapula ka pa. May okasyon ba? Wala po. Pupunta lang po ako sa palengke. May mga kailangan lang po akong bilhin ng mga gamit pambabae. Ganun ba? Tama-tama. Pamayang tanghali, lalabas din si Greg. Magpapasama sana ako sa kanya para bumili ng pataba. Bakit hindi mo na lang siya hintayin? Para may kasama ka. Mas ligtas. Naku, huwag na po, Mr. Santos. Nakakahiya naman po na magpahantay pa. At saka, kailangan ko na rin po kasing umalis ngayon eh. Medyo importante po. Sige. Kung talagang importante, hindi na kita pipigilan. Basta ang biling ko lang, mag-iingat ka sa labas, Iha. Iba ang mga tao sa labas kumpara sa atin dito sa loob. Isa pa, bumalik ka sa tamang oras. Sigurado magagalit ang Tia kapag ginabot ka ng gabi. Opo, salamat po. Nina, Iha, Tia Remedios, aalis ka. Opo, saglit lang naman po eh. May bibilhin lang po ako sa pinakamalapit na tindahan. Nabanggit sa akin ni Lito na may pupuntahan ka raw na importante. Ano ba yun na tila hindi na makapaghintay? Mga personal na gamit lang po, Tia. Naubusan na po kasi ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana inailista namin at naipabili ko kay Greg. Alam mo namang ayaw na ayaw ko lumalabas kayo na mag-isa. Para sa proteksyon ninyo rin naman ito. Nahihiya na po kasi akong mga abala, Tiye. At saka saglit lang naman po talaga ako. Diyan lang po ako sa may kanto. Kahit na, ang kanto ay parte pa rin ng mundo sa labas. Iha, pakinggan mo ko. Ang lugar na ito ay ang inyong ligtas na kanlungan. Sa labas ng mga pader na ito, hindi natin kontrolado ang mga maaaring mangyari. Pangako po, Tia, mag-iingat po ako. Babalik po ako kaagad. Hindi rin po ako magtatagal. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo, Iha. Oh, siya, sige. Pinapayagan kita, pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Babalik ka bago tumunog ang kampana para sa ating merienda. 1 oras, ha? Bibigyan lang kita ng 1 oras. Kapag hindi ka nakabalik, ako na mismo ang maghahanap sa'yo. Maliwanag ba? Opo, Tia. Maraming salamat po. Ang bawat hakbang ko papalayo sa gate ng komunidad ay may kasamang bigat at gaan. Gaan dahil sa wakas ay nalalanghap ko ulit ang hangin sa labas, ang hangin ng kalayaan na hindi kontrolado at hindi binabantayan. Ngunit may kasama itong bigat ng takot. Sa bawat paglingon ko, kalahati ng isip ko ay inaasahang makikita ang anino ni Greg na nakasunod sa akin. Gaya ng palaging nangyayari kapag lumalabas ako ng apartment. Pero nag-ingat ako ng mga panahong yun para hindi niya ako masundan. Ang 1 oras na ibinigay sa akin ni Tia Remedios ay parang isang bomba na may timer niya nakakabit sa aking dibdib. Ang bawat segundo ay isang mabilis na pagtibok. Ang ingay ng syudad na dati kinaiinisan ko ay musika na yon sa aking pandinig. Isang bagay na ipinagkakait sa amin sa loob ng mga pader na yon. Ngunit kahit napapaligiran ako Malapit na mag-alas 3. Nasaan na ba yung butika? Ayun pala, nakikita ko na. Pumasok ako sa loob ng butika. Nagpanggap na may bibilhin pero pasimple kong hinahanap noon ng delivery boy na nagbigay sa akin ng sulat. Miss, huwag kang lilingon bigla. Dahan-dahan lang. Kunwari, nagtatanong ka lang sa akin. Ano kuya? Alam mo ba kung saan nakalagay yung gamot para sa kati-kati?
Inaatake kasi ako ng allergy ko eh. Ah, yun ba? Nasa kabilang aisle. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan lang. Salamat sa pagpunta at sa pagsunod sa instruction. Sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa? At ano ba yung sinasabi mo doon sa sulat? Ako si Javier. Kapatid ako ni Ana. Si Ana? Yung dating umuupa sa unit ko na sabi mo'y nawawala. Ano bang nangyari sa kanya? Ang huling balita ako sa kanya, masaya siya dyan sa loob. Buong-buo ang tiwala niya kay Remedios. Pero makalipas ang ilang linggo, nagbagong lahat. Nagsimula siyang tumawag sa akin na umiiyak. Takot na takot. Sinasabi niyang may mali sa lugar na yon. Pati na rin sa mga tao. Katulad ng mga nararamdaman mo ngayon. Sigurado ako. Papaano mo nalaman yun? Binabantayan kita. Simula nang tumira ka doon. Palihim na kitang minamatyagan. Anong nangyari sa huli ninyong pag-uusap ng kapatid mo? Gabi nun, umiiyak siya sa telepono. May narinig akong kumakalampag sa pinto niya. Tapos may narinig akong sigaw. Isang malakas na sigaw. At nawala na siya sa linya. Diyos ko po. Pumunta ako sa pulis, pero walang ebidensya. Walang katawang nakita. Ang sabi lang ng Remedios na yan, umalis daw si Ana. Nag-impake at hindi na nagpaalam. Isang malaking kasinungalingan. Kaya nag-imbestiga ako ng mag-isa. Isang linggo rin ako nagmamanman sa labas ng compound na yan. Hanggang sa nakita kita. Oo, tama ka. Lahat ng sinasabi mo, nararanasan ko. Ang mga patakaran, ang pagbabantay, pati yung mga, yung mga kakaibang pagkain nila. Pagkain? Anong pagkain? Isang klase yun ang dinuguan eh. Sobrang itim at saka lapot. At pagkatapos kong kumain nun, nakarinig ako ng mga kalmot sa pintuan ko. Buisit. Kailangan natin makakuha ng ebidensya, Nina. Hindi ako pwedeng pumasok basta-basta doon. Pero ikaw, nasa loob ka na. Kailangan ko ng tulong mo. Anong gusto mong gawin ko? Delikado lalo na ngayon. Alam nilang lumabas ako. Baka mas lalo nila akong bantayan. May isang oras lang ako. Kailangan ko nang bumalik. Kailangan mong hanapin ang kahit anong gamit na naiwan ni Ana. Isang cellphone, isang diary, damit, kahit ano na pwedeng magpatunay na hindi siya umalis basta-basta. Paano ko naman gagawin yun? Halos hindi na ako makagalaw nang hindi sila nakatingin. Lagi nila akong binabantayan. Gusto ko na nga rin tumakas dun eh. Pero hindi ko magawa. Gawin mo sa gabi kapag tulog na sila. O kapag abala sila sa hardin. Kailangan mong maging matalino, Nina. Para sa'yo to. At para kay Ana. Kapag tinulungan mo ko, tutulungan din kita. Eto, tanggapin mo. Ano to? Cellphone? Oo, huwag mong ipapakita yan sa kanila. May numero na ako dyan. Kontakin mo ako. Sabihin mo sa akin lahat ng makikita o maririnig mo. Itago mo yan sa lugar na hindi nila basta-basta makikita. Hindi tayo pwedeng mag-usap dyan sa cellphone mo. Siguradong makakahalata sila. Sige, susubukan ko. Pero kailangan ko na talagang umalis. Sige, umuna ka nang lumabas. Susunod ako makalipas ang 5 minuto. Nina, mag-iingat ka lang doble. Huwag kang magpapahalata. Buhay mo ang nakataya dito. Alam ko. Pagbalik ko sa loob ng compound, sinalubong ako ni Tia Remedios ng may matamis na pagbati. Tinanong kung naging maayos ba ang aking lakad. Tumango lang ako at ngumiti sa kanya ng peke. Ang bawat segundo na hawak ko ang burner phone sa aking bulsa habang kausap siya ay parang isang malaking panganib na kailangan kong lampasan. Pakiramdam ko anumang oras ay mahuhulog yung binigay sa akin ni Javier o kaya naman ay may kakayahan siyang makita ang laman ng aking mga bulsa at ang mga sikretong tumatakbo sa aking isipan. Ang isang oras na kalayaan sa labas ay nagbigay sa akin ng pag-asa, ngunit nagdulot din ito ng isang bagong klase ng bigat. Pagpasok ko sa unit ko, nakahinga agad ako ng maluwag. Napaisip ako habang inililibot ang tingin ko sa paligid. Saan ko ba itatago tong cellphone na to? Hindi pwede sa ilalim ng kama. Siguradong makikita nila agad yun. Hindi rin pwede dito sa aparador.
Teka. Tama. Itong luma kong bag. Mukhang basura na to. Wala maging interes na buksan to. Dito ko ilalagay sa pinakailalim ng tela. Tatastasin ko nilang ang tahi para walang makakita. Okay. Isa na lang ang problema. Ang ebidensya. Kailangan ko maghanap ngayon na habang abala pa sila sa paghahanda ng merienda. Pero saan ako magsisimula? Sabi ni Javier, kahit diary, damit, cellphone. Teka, simulan ko dito sa pinakamalaki. Ang kama. Wala. Malinis. Masyadong malinis dito. Parang nilinis ng gusto para walang maiwang bakas. Wala rin dito. Wala din sa aparador. Saan ko naman yung nahanapin? Wala rin dito. Teka. Ano tong nasa cabinet? May tape. May nakadikit na papel. Sulat ito. Kung sino man ang nagbabasa nito, nakikiusap ako sa iyo, umalis ka na sa lugar na to. Huwag kang maniwala sa mga ngiti ni Tia. Laso ng kabaitan niya. Ang espesyal na dinuguan nila, hindi dugo ng hayop ang ginagamit nila sa paggawa nun, kundi dugo ng tao. Mga halimaw sila. Pinakain din nila ako noon. Pagkatapos, nagsimula na ang bangungot ko. Nagpapanamdam na sila sa akin. Huwag mong iinumin ang alak sa pista ng pasasalamat. Patibong yon. Nakikiusap ako, tumakas ka na hanggat may oras ka pa. Huwag ka sanang maging katulad ko. Ana. Si Ana ang nagsulat nito. Totoo nga. Totoo lahat. Napatakip ako sa sarili kong bibig nang makarinig ako ng yabag sa labas ng unit ko. Pinigilan kong tumulo ang luhang na muuna sa gilid ng mga mata ko pagkatapos kong mabasa ang sulat ni Ana. Sino yan? Nina, iha! Nandyan ka ba sa loob? Handa na ang ating merienda. Baka gusto mo nang bumaba. Opo, Tia. Sige po. Patapos na po ako mag-ayos. Susunod na po ako. Mabuti naman kung ganon. Bilisan mo na, iha, ha? Nagluto na ako ng paborito mo. Tinola. Mainit pa. Hihintayin ka namin. Paborito ko? Alam niya ang paborito ko? Pinapanood nga nila ako. Ang paglalakad mula sa aking silid patungo sa hapagkainan ang naging pinakamahabang paglalakbay sa buong buhay ko. Ang amoy ng tinola, isang ulam na dati nagdudulot sa akin ng saya at paalala sa mga iilang masasayang sandali ng aking pagkabata, ay tila amoy na ng kamatayan para sa akin ng mga sandaling yon. Ang mga salita sa sulat ni Ana ay parang mga tinik na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan kong isuot ang aking maskara. Isang maskara ng inosenteng pasasalamat at katahimikan. Kailangan kong umupo sa kanilang hapag, kasama ang mga halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang pamilya. At kailangan kong ngumiti na parang hindi ko alam na ang mga kamay na nagsasandok ng aking pagkain ay ang parehong mga kamay na maaaring kumitil din talaga sa buhay ni Ana. Kaya halika dito ka maupo sa tabi ko. Tamang-tama ang pagbaba mo. Mainit pa ang sabaw. Salamat po, Tia. O Nina, ayos ka na ba? Narinig ko kay Tia na tila hindi maganda ang pakiramdam mo kanina noong umuwi ka. Kaya pala lumabas ka ay para bumili ng gamot. Okay na po ako, Mr. Santos. Siguro po ay gutom lang. Oh, talaga ba, Iha? Pero bakit parang namumutla ka?
Oh, sigurado ko ba na ayos ka lang? Baka may gusto ko pang kainin. Sabihin mo lang at ipagluluto kita. Hindi po, tiya. Ayos lang po talaga ako. At saka, paborito ko po itong tinola. Kaya po siguradong gaganahan ako. Mabuti naman kung ganun. Ala, sige, kumain ka ng marami. Ang sabaw ng manok ay magaling pagpapabalik ng lakas. Lalo na kung ang manok ay galing mismo sa ating alaga sa likod ng bahay. Sariwang-sariwa. Tama. Sariwa ang pinakamasarap. Tiyak yan, Greg. Walang papantay sa sariwa. Kaya dapat nating ingatan ang ating mga alaga. Hindi ba, Nina? Opo, alam nyo, naaalala ko tuloy ang isa nating dating kasamahan dito. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Paborito niya rin ang tinola ko. Ngunit isang araw nagsimula siyang maghanap ng ibang mga kaibigan sa labas. Ang mga kaibigan na nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi maganda. Unti-unti, nakalimot na siya sa atin. Sa ating pamilya. Ang walang utang na loob na yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Tia para sa kanya. Isang araw nawala na lang siya na parang bula. Nag-impake na kanya mga gamit at umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Iniwan niya kami. Iniwan niya ako. Napakasakit doon para sa akin. At hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ang nagawa ko na pagkukulang sa kanya. Sayang naman po. Sayang talaga, iha. Kaya sana ikaw huwag na huwag kang tutulad sa kanya. Sana ay pahalagaan mo ang pamilyang natagpuan mo rito. Dahil dito, hindi ka namin pababayaan hanggat mananatili ka na tapat. Kailangan mong kumain. Kahit isang subo lang. Huwag ka magpapahalata, Nina. Iha, bakit tila hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Kanina ka pa nakatitig dyan. Ayaw mo ba ng luto ko? Hindi po, tiya. Masarap po. Sobrang sarap po Medyo mainit lang po talaga. Inihintay ko lang po lumamig ng kaunti. Ganun ba? Oh, sige. Pinilit kong kainin ang inihain ni Tia Remedios sa harapan ko noon. Kailangan kong gawin yon kahit na halos bumaliktad na ang sikmura ko. Tinis kong huwag masuka sa harapan nila pero talagang hindi ko kinaya. Tiya, tapos na po ako. Maraming salamat po sa pagkain. Pero iha, hindi mo naubos ito. Hindi mo man lang ginalawang manok. Busog na po ako, tiye. Pasensya na po kayo Mukhang masama pa rin pala ang pakiramdam ko. Aakyat na po muna ako sa taas para magpahinga. Babawi na lang po ako sa hapunan. O sige, kung yan ang gusto mo, magpahinga kang mabuti. Nagmadali na akong bumalik sa unit ko pagkatapos noon. Takot na takot ako. Nanginginig na ang kalamnan ko hanggang sa makapasok ako at mailak ko sa wakas ang pinto. Si Javier. Kailangan ko makausap si Javier ngayon na. Javier, si Nina to. Tama ka. Lahat ng hinala mo ay totoo. Nakahanap ako ng sulat mula kay Ana. Sinabi niya ang tungkol sa dinuguan. Dugo daw yun ng tao. At nagbabala siya tungkol sa pista ng pasasalamat. Patibong daw yun. Natatakot na ako. Anong gagawin ko? Huminahon ka, Nina. Huwag kang gagawa ng kahit anong biglaang desisyon. Delikado. Itago mong mabuti ang sulat. Yan ang pinaka-importanting ebidensya natin. Kailan ang pista ng pasasalamat na sinasabi niya? Kailan? Hindi ko alam Hindi niya sinabi sa sulat. Kailangan kong malaman. Kailangan kong alamin kung kailan ang pista. Buong araw, iisa lang ang iniisip ko. Kailan gaganapin ang pista ng pasasalamat? Hindi ko pwedeng basta itanong dahil malalantad ako. Kapag nagtanong ako, ibig sabihin may alam na ako at tiyak na magdududa sila. Kailangan kong maging maingat. Inuugol ko ang maghapon sa pagmamasid. Nakita ko si Tia Remedios na abala sa mga paso, kalmado
pero laging nakamasid. Si Greg naman tahimik habang nagbubuhat ng mga sako at sina Mr. Santos at Tatay Romy sila ang nakikita kong pinakamadaling lapitan. Alam kong kung makakahanap ako ng tamang Tatay Romy, magandang umaga po. Oh, Nina, Iha, magandang umaga rin sa'yo. Napasyal ka sa hardin. Opo, wala po kasi akong magawa sa itaas. Naisip ko po baka may maitulong ako sa inyo. Naku, wag na. Magpahinga ka na lang. Ang mga gawain ito ay para sa aming mga matatanda na. Ang trabaho ninyong mga bata ay ang maging masaya at malusog. Kahit na po, gusto ko po makatulong. Paraan ko na rin po ng pasasalamat sa lahat ng kabaitan ninyo. Lalo na po si Tia Remedios. Talagang napakabuti mong bata. Nakikita ko na magiging isa ka sa mga paborito ni Tia dito. Marunong kang tumanaw ng utang na loob. Siyempre po, alam po ninyo, hangang-hanga po ko sa samahan ninyo dito. Ang siya-siya po lalo na po siguro kapag may mga okasyon. Tulad po ng isang gabi, yung welcome dinner po sa akin. Oo. Maliit na bagay lang yun. Meron pa tayong mas malaki at mas mahalagang selebrasyon kaysa doon. Talaga po? Ano naman po yun? Narinig ko po kasing nabanggit ninyo dati yung tungkol sa pista ng pasasalamat. Mukha po kasing napaka-importante nun. Importante? Iha, yun ang pinaka-importanting araw sa buong taon para sa aming lahat. Yun ang gabi kung kailan natin sinusuklian ng lahat ng biyayang ibinibigay sa atin. Ang malusog na katawan, ang payapang isipan at kasaganaan. Lahat ng iyon ay dahil sa gabay at kapangyarihan ni Tia Remedios. At sa gabing yun, ibinibigay natin ang ating sukdulang pasasalamat. Wow! Parang ang saya po. Ano po bang ginagawa ninyo sa pista? Isang malaking salo-salo. May mga espesyal na pagkain na minsan sa isang taon lang niluluto. Meron din seremonya. Isang taimtim na seremonya kung saan nag-aalay tayo. Nag-aalay po? Nag-aalay ng ano? Nag-aalay tayo ng ating mga panalangin at pasasalamat. Isang simbolo ng ating walang hanggang katapatan. Grabe. Gusto ko po sana maranasan yon. At gusto ko rin po makatulong sa paghahanda. Para naman po kahit papano, maramdaman kong parte talaga ako ng pamilya. Kailan po ba yun gaganapin? Para alam ko po kung kailan ako pwedeng tumulong. Talaga? Natutuwa akong marinig yan, Nina. Ang pista ay palaging ginaganap sa huling Sabado ng buwan. Kailangan kasi nating salubungin ang kabilugan ng buwan. Sabi ni Tia, sa gabing yun daw pinakamalakas ang koneksyon natin sa mga biyaya ng langit at lupa. Huling Sabado ng buwan? Ilang araw na lang yun mula ngayon. Ganun po ba? Sige po, asahan po ninyo ang tulong ko, Tatay Romy. Ano nga po ba ang karaniwang ginagawa para sa paghahanda? Simpleng bagay lang. Paglilinis ng buong compound, pag-aayos ng mga dekorasyon at paghahanda ng ating mga sarili. Kailangan nating maging malinis sa isip, sa salita at sa gawa bago dumating ang pista. Sige po. Maraming salamat po sa impormasyon, Tatay Romy. Walang anuman, Nina. Ako ang nagagalak at interesado kang makiisa. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Tatay Romy, bumalik agad ako sa apartment. Punong-puno ng pagkasabik ang dibdib ko na ibalita kay Javier ang nalaman ko. Tinawagan ko ulit siya sa cellphone. Javier, nalaman ko na. Ang pista ay gaganapin sa huling Sabado ng buwang to. Eksaktong kabilugan ng buwan. Ilang araw na lang yun mula ngayon. Anong gagawin natin? Anong plano? Kailangan nating magmadali. Nina, may nalaman ako. Merong isang tao na pwedeng makatulong sa atin. Si Mang Nestor. Dati siyang janitor sa compound pero pinaalis siya ni Tia isang linggo matapos mawala si Ana. Madalas ko siyang makita sa isang sari-sari store sa kanto. Laging umiinom mag-isa. Halata mong may tinatago. So, kailangan ko siyang kausapin? Hindi, ako nang lalapit sa kanya. Mas ligtas kung ako ang gagawa nun.
Baka kasi magduda sila kapag ikaw ang nakipag-usap. Ang kailangan ko lang, Nina, ay makahanap ka ng paraan para makalabas ulit. Doon tayo magkikita at ako na ang kakausap kay Mang Nestor. Kailangan lang kita para patunayan sa kanya na totoo ang sinasabi ko. Yun ang sinabi ni Javier bago natapos ang tawag namin. Para mangyari ito, kailangan ko pa rin makalusot sa bantay ni Tia Remedios. Kapag nagawa ko yun, magkakaroon na ako ng pag-asang makatakas sa kamay ng mga halimaw na yun bago pa man dumating ang pista. Tuloy. Tia Remedios? Pwede ko po ba kayong mastorbo sandali? Siyempre, Iha. Ano yun? Naisip ko po kasi bilang pasasalamat po sa lahat, gusto ko po sana magluto para sa atin. Para po may ambag naman ako sa darating na pista. Meron po akong gustong subukang recipe pero kulang po ang mga sangkap ko. Pwede po ba ako lumabas ulit para bumili? Ay, Iha, hindi ba't napag-usapan na natin to? Delikado sa labas at nandito na ang lahat ng kailangan natin. Sabihin mo sa akin kung anong sangkap at baka meron tayo sa hardin or sa imbakan. Espesyal po kasi yung mga sangkap, Tia, at gusto ko po sana sorpresahin kayo. Ako na po ang bahala. Pangako po, mas bibilisan ko pa kaysa kahapon. Hindi niyo po mamamalayan, nakabalik na ako. Hindi naman po ako sumuway sa utos niyo, hindi po ba? Mapilit ka talaga. Sige, pero ito na ang huli. Sa mga susunod na araw, hindi ka na pwedeng lumabas. Kailangan na nating maghanda para sa pista. Kailangan nating mapanatiling malinis at dalisay ang ating komunidad. Walang papasok, walang lalabas. Maliwanag ba? Opo, Tia. Maliwanag po. Maraming salamat po. Nang makakuha ko ng permiso kay Tia Remedios, doon na ako kumilos. Hindi na ako nagaksaya pa ng pagkakataon. Pinuntahan ko agad si Mang Nestor kasama si Javier. Iyan ba si Mang Nestor, Javier? Oo, Nina. Halika na. Lapitan na natin siya. Mang Nestor. Ikaw na naman. Wala kang mapapala sa akin. Umalis ka na. Mang Nestor, kailangan ko po kayo makausap. Tungkol po sa apartment ni Remedios. Wala akong alam dyan. Huwag mo akong kausapin. Baka may makakita sa atin. Umalis ka na. Mang Nestor, siya po si Javier. Kapatid po siya ni Ana. At ako naman po si Nina. Mang Nestor, ako ang bago nakatira doon sa unit na inalis ni Ana. Kailangan ko po ng tulong nyo. Nakikiusap po ako. Halata sa mukha ni Mang Nestor na namigla siya sa sinabi ko. Tinitigan niya ang mukha ko noon pagkatapos bigla niya akong hinawakan sa balikat. Halika dito sa likod. Bilis. Huwag kayo magpapalata. Anong sadya niyo sa akin? Gusto ko lang pong malaman ang totoo, Mang Nestor. Ano po ba talaga ang lugar na yun? Ano pong klaseng tao ang mga nakatira doon? At ano rin po ang nangyari kay Ana? Impyerno. Impyerno ang lugar na yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mga tao sina Remedios at Greg. Hindi ko alam kung ano sila pero hindi sila tao. Aswang. Aswang. Iyan ang tawag ng mga matatanda sa kanila. Mga nilalang na kumakain ng tao. Pero paano? Bakit po kayo nanatili doon? Dahil may utang ako. Utang na loob na binayaran ko ng aking kaluluwa. May maluba akong sakit noon, Ineng. Nagkaroon ako ng kanser sa bituka. 1 taon na lang daw ang itatagal ko. Pero si Remedios, kinawaan ako. Ginamot niya ako gamit ang mga dahon at mga bulong na hindi ko maintindihan. Gumaling ako. Walang doktor ang makapaniwala. Pero bilang kapalit, hiningi niya ang aking pananahimik, ang aking pagkabulag, habang nagseserbisyo sa kanila. Ang pista ng pasasalamat. Ano po yun? Hindi yun pista. Isa yung ritual. Isang sakripisyo. Bawat taon kailangan nila ng alay.
Isang bagong salta. Isang taong walang pamilya na maghahanap pa. Ang buhay ng alay ang nagiging kapalit ng lakas at kalusugan ng lahat ng miyembro ng kulto niya. Kulto? Oo, ang mga tenant. Alam nila, nakikinabang sila. Ang iba sa kanila, pinagaling din ni Remedios. Ang iba binigyan ng pera. Kaya lahat sila sunod-sunuran sa halimaw na yon. Lahat sila kasabwat sa krimen. Si Ana. Siya ang huling alay. Noong gabi ng pista noong isang taon, nakita ko silang lahat na nag-anyong hindi kumawari. Hinila nila ang kawawang bata. Sumisigaw. Nagmamakaawa. Pero walang tumulog. Maging ako, wala akong ginawa. Pinanood ko lang. Pinakinggan ko lang ang mga sigaw niya hanggang sa naging katahimikan na lang yun. Patawarin mo ako, Ineng. Patawarin niyo ako. Hindi niyo po kasalanan yun. Natakot po kayo. Kasalanan ko. Dahil sa takot ko namatay siya. At ngayon ikaw naman. Ikaw na ang susunod nila. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Ineng, umalis ka na. Huwag ka nang babalik doon. Tumakbo ka na. Huwag mo nang balikan ang mga gamit mo. Tumakbo ka na lang hanggang tumakbo at huwag kang lilingon. Hindi ako pwedeng tumakbo. Susundan nila ako, Mang Nestor. Lagi po silang sumusunod sa akin. Hindi nila ako titigilan. Hindi matatapos to kay Nina. Kapag pinalampas natin to ngayon, hindi lang si Ana ang magiging huling biktima ng mga hayop na yon. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Paano? Paano mo sila lalabanan? Hindi mo sila kaya. May plano po kami, Mang Nestor. Salamat po sa lahat. Huwag po kayong mag-alala. Tatapusin na namin to. Kung ganon, mag-iingat kayo, Ineng. Iho, mag-iingat kayong mabuti. Pagbalik ko sa compound, hindi na lang puro takot ang nararamdaman ko. Klaro na sa akin ang totoo. Mga halimaw sila at ako ang susunod na target. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Kailangan kong magpanggap na wala akong alam. Ngumiti ako kay Mr. Santos habang nagdidilig siya ng mga halaman nang abutan ko siya sa hardin. Binati ko si Tia Remedios na nagwawalis sa harap ng pinto ng unit niya at habang abala sila sa paghahanda para sa pista ng pasasalamat, abala rin ako sa pag-iisip kung paano ako Oh, Iha. Mukhang malalim ang iniisip mo. Tia. Kayo po pala. Hindi po. Iniisip ko lang po kung gaano kasaya ang pista. Excited na po ako. Ngayon ko lang po kasi mararanasan mag-celebrate ng ganon. Talaga? Natutuwa akong marinig yan. Ang sigla mo ngayon ay ibang-iba kumpara kahapon. Naisip ko po kasi, tama po kayo. Dapat kong pahalagahan ng pamilyang to. Kaya gusto ko po maging parte talaga ng selebrasyon. Mabuti. Mabuti yan. Iyan ang diwa ng isang tunay na miyembro ng komunidad. Ang pagtanggap. Ano po bang una nating ginagawa sa gabi ng pista, Tia? Magsasama-sama tayo sa hapagkainan para sa huling hapunan bago ang seremonya. Pagkatapos nun magtutungo tayo sa hardin. Doon ay may isang maliit na ritual ng pag-inom. Isang espesyal na alak na naglilinis ng ating katawan at kaluluwa. At para ihanda tayo sa pagtanggap ng biyaya. Pagkatapos nun magsisimula na ang tunay na pasasalamat. Napakasaya po siguro nun. Abay, oo, Iha. Napakasaya. Isang gabing hindi mo malilimutan. Sa ngayon bumalik ka na muna sa unit mo at may gagawin lang ako. Sige po, Tia. Javier, nakausap ko si Tia. May ritual ng pag-inom ng alak bago ang seremonya. Ito siguro yung patibong na sinasabi ni Ana sa sulat. Hindi ko yun dapat mainom. Tama ang hinala mo. Pampatulog yan o pampahina. Huwag mong iinumin.
Itapon mo ako pag walang nakatingin. Makinig ka, Nina. Ito na ang plano. Kabisiduhin mo at siguraduhin mong hindi mo makakaligtaan. Sa gabi ng pista, habang abala ang lahat sa pagsasalo-salo bago ang ritual, kailangan mong humanap ng tiyempo para pumunta sa kusina. Huwag kang magpapahalata. Sa kusina, hanapin mo ang pinakamalaking tangke ng gasol. Dahan-dahan mong buksan yon. Hayaan mong kumalat ang amoy sa buong kusina at sa mga katabing kwarto. Pagkatapos, umalis ka na agad. Bumalik ka sa salo-salo na parang walang nangyari. Ha? Hindi ba delikado yun, Javier? Natatakot ako. Paano kung bigla yung sumabog? Huwag kang mag-alala. Hindi agad yun sasabog. Ako ang bahala doon. Kapag nagsimula ng seremonya sa hardin at oras na para uminom ng alak, yun ang magiging hudyat. Pupunta ako sa likod ng compound at sisirain ko ang fuse box para magkaroon ng total blackout sa buong compound. Yun na ang pagkakataon mo para itapon ng alak. Pagkatapos tumakbo ka, pero huwag kang lalabas. Siguradong hahabulin ka nila. Umakyat ka sa rooftop. Sa rooftop? Paano naman ako makakatakas doon? Kukornerin nila ako doon, Javier. Habang tumatakbo ka paakyat, sisindahan ko lang mitya. Mula sa labas, may paraan para makahagis ako ng apoy sa bintana ng kusina. Sasabog yun. Ang gulo at ang sunog ang magsisilbing pampalito sa kanila. Lahat sila siguradong magpapanik. Magkakahiwalay-hiwalay sila. Doon kita sasalubungin sa rooftop. May dala akong gamit. Ililigtas kita. May isa pa. Si Mang Nestor, kinausap ko siya. Tutulong din siya sa atin. Sabi niya siya na ang bahala sa basement. Huwag mo na siyang alalahanin. Gawin mo lang ang parte mo. Magtiwala ka sa akin, Nina. Magtiwala ka kay Mang Nestor. At magtiwala ka sa sarili mo. Naiintindihan ko. Iba ang pakiramdam ng gabing yon. Karaniwan, tahimik lang ang compound tuwing gabi pero ngayong pista ng pasasalamat, ramdam ko ang bigat ng paligid. Sa hardin, nakapaligid ang mga sulo na nagbibigay ng ilaw sa mga mukha ng mga tenant. Nakangiti silang lahat, pero para sa akin may kasamang gutom at kasamaan ang mga ngiti na yon. Nakatayo ako sa gitna nila, suot lang ang simpleng damit ko. Pakiramdam ko ako lang ang hindi nababagay sa eksenang ito. Sa isip ko, inuulit ko ang plano namin ni Javier. Ito na ang gabi. Ito na ang pagkakataon. Mga anak, mga kapamilya ko, dumating na ang pinakahihintay nating gabi. Ang gabi kung kailan ang ating mga panalangin ay nagiging lakas. Ang gabi kung kailan ang ating katapatan ay nagbubunga ng biyaya. Ngayong gabi, muli nating papatunayan na tayo ay iisa. Iisang katawan, iisang espiritu, at iisang pamilya. Salamat sa biyaya, Tia. Salamat sa lakas. Bago tayo magtungo sa hardin para sa ating seremonya, meron ba sa inyong nais magsalita? Meron bang nais magbahagi ng kanyang pasasalamat? Kailangan ko ng dahilan para pumunta sa kusina. Ito na. Tia Remedios? Nina, Iha, ikaw ba yan? Opo, Tia. Kung maaari po gusto ko lang pong magpasalamat. Sige, Iha, tayo ay makinig. Gusto ko lang po kayong pasalamatan sa pagtanggap ninyo sa akin, sa pagbibigay ng tahanan at ng isang pamilya. Napuno po ng pasasalamat ang puso ko. Sa sobrang pasasalamat, naisip ko pong bigyan kayo ng sorpresa. Kukunin ko lang po yung niluto ko sa kusina. Pwede po ba? Ikaw talagang bata ka. Nag-abala ka pa. Oh, pero sige. Sige, bilisan mo ha. Hihintayin ka namin. Ang ating seremonya ay hindi magsisimula hanggat hindi kumpleto ang pamilya. Kailangan nandito ka. Ikaw ang pinakamahalagang parte ng selebrasyong ito ngayon. Salamat po, Tia. Tumayo ako mula sa hapag at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Pagdating ko roon, maingat kong binuksan ang pinto at agad ko rin itong isinara sa likod ko. Okay, Nina. Kumalma ka. Kailangan magawa mo to ng tama. Nasaan ang tangke? Ayun. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sulok ng kusina kung saan nakalagay ang tangke. Gaya ng sinabi ni Javier.
Mahirap itong pihitin noong una pero nang bumigay agad kong narinig ang tuloy-tuloy na singaw ng gas. Kumalat ang matapang na amoy sa paligid at halos mapaubo ako habang pinipigilan ang sarili ko. Kailangan ko nang makaalis agad. Mabilis pero maingat akong lumabas ng kusina at dala yung simpleng adobong atay na iniluto ko kanina para hindi sila makahalata. Isinara ko ang pinto ng kusina at bumalik sa labas kung saan maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang lagablab ng mga sulu. Mabuti at nakabalik ka, Iha. Ngayon tayo ay magpatuloy na. Salamat nga pala dyan sa dala-dala mo, ha? Walang anuman po, Tia. Sana po ay magustuhan ninyo ang luto ko. Ngayon, bilang huling paghahanda at bilang paglilinis ng ating mga espiritu, tayo ay iinom mula sa kopa ng pasasalamat. Ang alak na ito, nagawa sa mga piling sangkap mula pa sa ating mga ninuno, ang siyang mag-aalis ng lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan at lahat ng dumi na nanggaling sa labas. Ito ang maghahanda sa atin para sa pagtanggap ng biyaya. Greg, anak, Narito, ang alak ng pasasalamat. Naglakad si Greg paikot sa bilog ng mga tenant. Isa-isa niyang iniaabot sa kanila ang mga tasa. Salamat sa alak ng pasasalamat. Salamat sa paglilinis. Nina, para sa iyo ang pinaka-espesyal na handog. Maraming salamat, Greg. hawakan ninyong lahat ang inyong mga tasa at itaas. Sa gabing ito, tayo ay muling isisilang. Sa gabing ito, ang ating lakas ay manunumbalik. Ang ating mga katawan ay gagaling. Ang ating mga buhay ay hahaba kapalit ng isang maliit na alay. Salamat sa alay. Salamat sa alay. Salamat sa alay. Sabay-sabay na natin itong inumin. Sa isang iglapang sabay-sabay na hiyawan ng mga tenant ang umalingaw-ngaw sa paligid nang bigla na lang may sumabog sa di kalayuan. Hindi na hiyawan ang pagsambang mga yon kundi hiyawan ang pagkabigla at galit. Para sa kanila ito ay isang pambabastos sa kanilang pinakabanal na gabi. Ngunit para sa akin ang kadilimang yon ay isang biyaya. Ito ang hudyat mula kay Javier. Ang plano ay malinaw sa aking isipan at sa gitna ng kanilang pagkakagulo, ang aking takot ay naging isang matalas na patalim na gumagabay sa bawat kilos ko. Ha! Anong ibig sabihin nito? Sino ang gumawa nito? Nawala ang kuryente. Ang pista, hindi ito maaaring mangyari. Isang masamang pangitain. Itinapon ko agad ang alak sa damuhan gaya ng sinabi ni Javier at agad kong inihanda ang sarili. Kailangan ko lang tumakbo paakyat bago pa nila ako makita. Mabilis kong tinak ang damuhan at pilit na nagtatago sa paningin ng mga halimaw. Ang alay! Nawala ang ating alay! Nasaan siya? Huwag ninyo hayaang makalayo! Narinig ko ang malutong na tunog ng mga butong na babalik kasabay ng mga ungol na unti-unting nauwi sa mababang atungal. Sumisigaw si Tatay Romy habang sinasabi niyang nag-iiba na ang kanyang balat. Kinilabutan ako nang makita kong nagsisimula na silang magbagong anyo. Habang tumatakbo pa ulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na kailangan kong makapasok sa building. Pagdating sa pinto, mabilis ko itong binuksan at malakas na isinara. Saka nagmamadaling tumakbo sa sahig papunta sa hagdanan. Kailangan kong makaakyat sa rooftop bago pa nila ako abutan. Sa loob! Pumasok siya sa loob! Hanapin siya! Dalihan ninyo! Sa akin ang dugo niya! Sa akin ang laban niya! Hindi siya pwede mawala sa akin! Bigla kong narinig ang malakas na pagbagsak ng pinto ng main building. Sunod-sunod ang mabibigat at mabilis na yabag na parang galing sa napakaraming nilalang. Habang umaakyat ako ng hagdan, ramdam ko ang mga kalmot ng matutulis na kuko sa mga pader. Pero pinilit kong pabulong sa sarili. Pangalawang palapag. Malapit na ako. Kailangan kong bilisan. Nina! Alam kong nandiyan ka lang. Naaamon ko at
takot mo, mas pinalalala mo lang ang takam namin. Sa pasilyo malapit sa hagdanan narinig ko ang mabilis at mabigat na yabag na dumaan, kasabay ang malakas na paghinga na parang sa isang hayop. Nakaakyat din ako sa wakas sa rooftop. Ilang saglit lang biglang yumanig ang buong gusali. Mula sa ibaba may sumabog na namang malakas at dumagundong ang paligid. Naramdaman ko ang pagpuga ng sahig at halos marinig ko ang pader habang nabibitak, kasabay ng pagbagsakan ng mga debris. Kasunod noon ay ang hiyawan ng mga halimaw. Sino ang gumawa nito? Papatayin ko kayo lahat! Papatayin ko kayo! Javier, gumana! Gumana ang plano! Pumalat ang usok at alikabok mula sa sumabog sa ibaba. Pumalo sa malamig na hangin ng gabi. Sa bawat ubo pakiramdam ko ay lalo lang napupuno ng alikabok ang baga ko. Nilalamo na ng apoy ang hagdanan sa likod kaya ang natitira na lang ay ang pinto sa harapan ko. Ang daan papunta sa rooftop kay Javier. Habang pilit kong tinutulak ang mabigat na bakal na pinto, umungol ito at bumangga ng malakas sa pader. Sumalubong agad ang bugso ng hangin, kasabay ng malalayong sirena at ang lagablab ng apoy mula sa ibaba. Javier, nasan ka? Javier! Tumakbo ako sa sahig ng rooftop, kinakapa ang paligid sa gitna ng usok. Pabulong kong naitanong sa sarili kong nasaan na ba si Javier. Bigla kong narinig ang matutulis na kuko na kumakaskas sa simentadong gilid ng kusali. Napatigil ako. Nanlamig at isang mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw sa likuran ko. Akala mo ba, sa isang pagsabog lang, matatapos na ang lahat? Lumayo ka sa akin! Ibinigay sa'yo ni Ina ang lahat. Isang tahanan, pagkain, isang pamilya. At ito ang isusupply mo, pagtataksil! Pamilya? Tinatawag mong pamilya ang pagpatay ng mga inosenteng tao? Umalingaw-ngaw ang malakas na tungal ni Greg kasabay ng mabilis at mabibigat na yabag papalapit sa akin. Agad akong dumampot ng bakal na tubo at buong lakas na inahampas ito. Kumalabog ang tunog na parang tumama sa bato. Sabihin mo, masasaktan ako yan? Hindi kita hahayaan na makuha ako! Wala ka ng pagpipilian. Dito ka mamamatay. At ang kaluluwa mo ang magiging pagkain namin sa loob ng 1 taon. Biglang yumalig ang buong gusali nang sumabog muli mula sa pinakailalim, mas malakas kaysa sa nauna. Pumuga ang rooftop at narinig ko ang mga bakal sa ilalim na isa-isang nababali. Ano na naman yun? Ang basement, ang puso. May sumira sa puso ng aming angkan. Si Mang Nestor! Walang hiya. Matandang yun. Pinatay niya ang sarili niya para wasakin ang aming altar. Muling umuga ang gusali nang magtuloy-tuloy na ang pagsabog. Pilit kong inangat ang isang malaking piraso ng simento at itinulak yun upang mabagsakan si Greg. Dinig na dinig ko ang malakas na pag-atungal niya sa sobrang sakit. Greg! Tia Remedios! Sinira ninyong lahat ang aking pamilya, ang aking lahi, ang aking buhay. Mga demonyo kayo! Nararapat lang yan sa inyo! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang dugo mo sana ang magbibigay sa amin ng panibagong lakas. Ngunit ngayon, ang dugo mo ang magiging huling patak na tutulog sa aking paghihigante. Magbabayad ka! Mula sa ibaba,
Mabilis nang gumagapang ang apoy paakyat sa mga pader ng gusali. Umiingay na rin ang buong istruktura, parang bibigay anumang oras. Sa harap ko nakatayo ang pinagmulan ng lahat, ang nilalang na nagpupubli sa anyo ng matanda. Ang dating mukha ng isang mapagkalingang lola ay naging isang magaspang at nakakatakot na maskara. Ang mga mata niya'y nagbabaga at puno ng galit. Wala pa si Javier. Ako lang ang narito. Sa pagitan ng apoy sa ibaba at ng mahabang pagbagsak mula sa taas, ramdam kong dito sa rooftop matatapos ang lahat. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagaspas ng mga pakpak, parang higanteng paniki. Wala ka matatakasan pa, Nina! Hindi mo ako makukuha! Ang lakas na loob mo! Ikaw na ang tinulungan! Ikaw na ang kinuha mula sa basura! Ikaw pa magtatraitor sa akin! Hindi tulong ang ginawa mo! Gumamit ka ng mga taong desperado para sa sarili mo kapakanan! Kapakanan! Ha! Binigyan ko sila ng buhay, ng lakas, ng mga bagay na hindi nila makukuha sa mundo ninyong mga mahihina! Muling umatake si Tia Remedios. Malakas ang paghampas ng kanyang pakpak at tumama ito sa isang aircon unit. Umalingaw-ngaw ang tunog ng yupi ng metal. Sa kabilang dulo ng rooftop narinig ko ang pagkiskis ng lubid sa simento, kasunod ang mabilis na yabag ng sapatos. Remedios! Isa ka pa! Pagkapatid ng nauna kong alay! Para to kay Ana! Demonyo ka! Mabilis na tumakbo si Javier at inihampas ang bakal na tubo sa katawan ni Remedios. Napaatungal siya sa sakit. Mga peste! Mga insekto! Nina! Kailangan nating magtulungan! Huwag kang bibitaw! Biglang nag-crack ang sahig ng rooftop at nagkaroon ng malaking bitak sa pagitan namin ni Javier. Javier! Ang sahig! Kain natin to! Muling umatake si Remedios. Ngayon kay Javier, sunod-sunod ang hampasan ng bakal at mga kalmot ng kuko nito sa kanya. Javier! Sa gilid ko narinig kong umatungal si Greg habang tuluyan na siyang nakatayo ulit. Pero alam kong malala ang inabot niya sa ginawa ko kanina. Mabilis ang tumakbo papunta sa akin pero biglang gumuho ang sahig na tatayuan sana niya. Bumagsak siya pababa sa naglalagablab na apoy. Greg! Anak ko! Kasalanan mo to! Kasalanan mo ang lahat! Papatayin kita! Kahit ito na ang huli kong gagawin! Papatayin kita! Nina! Ngayon na! Dumiretso ng atake si Remedios sa akin, papunta sa gilid ng rooftop na bitak-bitak na. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, yumanig bigla ang paligid at gumuho ang mismong kinalalagyan niya. Para sa lahat ng mga biktima mo, mamatay ka ng halimaw ka! Umalingaw-ngaw ang matinis at nakakabinging sigaw ni Tia Remedios habang nahuhulog siya sa nag-aapoy na puso ng sarili niyang gusali. Pagkatapos maliban sa lagablab ng apoy ay narinig na namin ni Javier ang malakas na sirena ng bumbero sa malayo. Nina! Tapos na! Tapos na ang lahat. Salamat sa Diyos! Salamat po! Halika. Kailangan na nating umalis dito bago tuluyang gumuho ang lahat. Hawakan mo ang kamay ko. Nakalabas kami ni Javier mula sa impyernong iyon gamit ang lubid na dala niya. Ilang sandali bago tuloy ang gumuho ang buong gusali at maging isang malaking libingan ng apoy at abo. Habang nasa malayo pinanood namin ang pagdating ng mga bumbero at pulis.
Ngunit hindi kami nagpakita. Paano namin ipapaliwanag ang lahat? Sino ang maniniwala sa kwento tungkol sa isang kulto ng mga aswang? Kaya sa gabing yon, tulad ng pagtakas ko mula sa aking sariling pamilya, muli akong tumakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay kasama ko na si Javier. Ang opisyal na balita kinabukasan ay tungkol sa isang trahedya. Isang gas leak na nagdulot ng pagsabog at sunog. Marami daw ang namatay, ngunit may ilan ding mga residente na hindi na natagpuan ng kanilang mga labi. Itinuring ng mga survivor na nakatakas bago pa ang insidente. Sa ngayon po, ilang taon na rin ang nakalipas mula ng gabing yon. Kami po ni Javier, magkasama pa rin. Palipat-lipat ng tirahan, laging nakatingin sa aming likuran. Ang trauma na aming pinagdaanan ay isang nagbigkis sa amin, ngunit ito rin ang nagtanim ng isang uri ng takot na hindi na marahil mawawala. Si Mang Nestor po ay tinuturing naming isang bayani. Kahit kailan ay hindi malalaman ng mundo ang kanyang sakripisyo, ngunit sa aming mga puso, ang kanyang katapangan ang nagsilbing susi para matapos ang lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami mapakali dahil alam naming may mga miyembro ng kulto na nakaligtas sa nangyaring yon. Hindi namin alam kung nasaan sila o kung hinahanap pa rin nila kami. Ang aral po na iniwan sa akin ng karanasan ito ay malinaw. Ang kasamaan ay madalas nagkukubli sa likod ng pinakamabait na ngiti at pinakamatamis na mga salita. Magtiwala po tayo sa ating sariling kutob. Dahil minsan, ito ang tanging babala na mayroon tayo laban sa mga halimaw na nag-aanyong tao. Sa ngayon, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay daan na maibahagi ko ito. Muli ako po si Nina, lubos na gumagalang. Grabe, napaka-emosyonal at intense ng kwentong binahagi sa atin ngayon ni Nina. Minsan talaga mahirap malaman kung sino ba sa mga taong nakakasalamuha mo ang kakampi at kung sino ang kalaban. Minsan naman, yung mga akalan mong tutulong sa'yo, siya pa pala ang magdadala sa'yo ng matinding kapahamakan. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, kung sakaling mapunta kayo sa ganitong sitwasyon, ito po ang tatandaan nyo. Huwag basta-basta magtitiwala. Hindi po lahat ng nagbubukas ng palad para sa inyo ay may magandang intensyon. Kung minsan, may ilan lang na gagawin to para lang mas hilain kayo pababa. Mag-ingat po tayo dahil sa huli tayo pa rin ang gagawa ng ikapapahamak at ikaliligtas ng ating buhay. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, para sa isa na namang istorya dito sa kwentong Takip Silim. Hanggang sa susunod, magandang araw.